purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Pinagbuklod, pinagkaisa ng katawan ni Yesu Kristo. Ipinapanalangin ng Inang Birhen upang kahiling ay tugunin. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kalinis-linisang puso ng mahal na Birhen Maria. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang binamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito,
Lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ulitin po natin. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo, poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya, ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog, nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadla. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kaya poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napapadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahango sa kahirapan, kahit ang pinakadukha. May hahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang gustang-gusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Birheng Mariang matapat sa pagsunod sa pahayag ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia! Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ang mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakaririnig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito.
Sila'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak ang lahat naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Matapos po ang pagdiriwang ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesus, ngayon naman ay ating pinagninilayan ang kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Solidad. Atin pong balikan ang ating pong naging mga gabay para sa linggong ito at nawa kahit papano ay meron tayong mapaghugutan, meron tayong magamit sa ating pong pang-araw-araw na pagsasabuhay, no, ng ating pong mga tungkulin, ng ating pong mga responsibilidad. Nung Lunes po, no, pinaalala sa atin na kailangan lang talaga natin magkaroon ng tamang mindset, no, yung tamang attitude sa pagtingin natin sa buhay. Hindi tayo mahirap, hindi tayo mayaman. Malinaw po ba? So, ano man ang estado mo sa buhay, nakadepende sa kung paano mo tinitingnan ang buhay. Sabi nung Lunes, no, yung ebanghelyo tungkol sa mapapalad. Sabi, mapapalad ang mga aba na wala nang inaasahan ng Diyos o wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya sabi din sa bandang dulo, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Minsan, no, nararanasan natin at nasasabing, bakit gano'n? Kung kailan tayo nagsiserve, kung kailan tayo gustong maglingkod, magsimba doon, maraming pagsubok. Hindi lang pagsubok na gawa ng mga problema, pagsubok din gawa ng mga tao. No? Yung mga persecution na nararanasan natin, yung mga rejection na nararanasan natin, pero kailangan malinaw dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Kung nagkakaroon ng kahirapan sa pagtupad nito, ibig sabihin nasa tamang direksyon tayo. Pero yung makita mo na mapalad ka, no, yun yung magandang punto na makita natin na pwedeng may sakit ka, nagkasakit ka, pero nagpapatuloy ka pa rin dahil nga nasasabi mong mapalad ka. Sabihin nyo nga po, mapalad ako. Yung iyakin natin, ha? Kung naghihirap tayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kadalasan, naghihirap tayo at nahihirapan tayo dahil sa pagsuway natin at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nung Martes, ang sabi naman, pinaalala ulit, no, bakit ba kailangan natin makitang mapalad tayo? Kasi ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y mga asin ng sanlibutan. Kayo'y mga ilaw na sanlibutan. Yung purpose mo sa mundong ito, kailangan maramdaman ng mga tao, kailangan makita ng mga tao, maging asin at maging ilaw ng sanlibutan. Pero dapat saktong timpla lang. Sobrang asin, maalat, nawawalan ng kwenta kahit anong pagtingin mo na napakasarap niyan, pag maalat yan, hindi mo yan makakain. Kapag sobrang ilaw, sobrang liwanag naman,
dahil nga minsan no, nagiging controlling, alam mo, para bang pakiramdam mo, ikaw ang nakakaalam ng lahat, no, ng ikabubuti ng ibang tao, nakakasilaw din, nakakadapa din. No, imbis na matulungan natin na maakay sa tamang direksyon, lalong naliligaw dahil sa sobrang ilaw na ginagamit natin. So, tamang asin, tamang ilaw. At muli, nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo, na dahil nga sa kanyang, yung bang inaakala ng mga tao, no? Ang sabi niya, hindi ako naparito para baguhin ang kautusan, kundi para, sabi niya dito, yung paalala sa atin, ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Hindi siya naparito para baguhin, kundi para isabuhay, ipaliwanag ang kautusan. Nung Huwebes naman, ang sabi sa atin, kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. Ito yung mga bagay na dapat nating gawin at nawa mapagnilayan natin, no? Bago pa mahuli ang lahat. At kahapon, ang sabi naman ni Kristo, kung sakaling nahihirapan ka na, napapagod ka na, lalo tigit pagdating sa pag-unawa, pagmamahal sa pamilya, sa kapatid, sa kaibigan, ang sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Yung pahinga, no, na ititigil mo muna ang lahat, maging yung mga ginagawa. Minsan, kailangan din yun, no? Yung kailangan mong tumigil. Mahirap din yung dire-diretso. Nakakapagod po talaga yan. Titigil lang naman, hihinto lang para magpahinga. Hindi para tuluyang huminto. Hindi para ayawan ang responsibilidad na mayroon tayo. Kaya ngayon, sa pagdiriwang natin ng kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria, isang pag-uugali na dapat nating matutunan. Kasi maraming bagay po no, na hindi natin naiintindihan agad-agad. So, makukuha lang natin yan kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na manahimik. Kaya sabi dito, no, ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan, no? Kung una, bakit nagpaiwan si Jesus? Sabi nga niya, di ba, no, bakit mo naman kami ginanito? Hindi niya yun naintindihan. At yung sagot ni Jesus, di ba dapat ako nasa tahanan ng aking ama? Hindi pa rin yun naintindihan ni Maria nung panahong iyon. Kasi para sa kanya, bata pa si Jesus eh. 12 years old pa nga lang eh. Pero hindi siya nagpadalos-dalos. Ito ay isinapuso niya muna. Sabi nga, no, lahat ng bagay, iningatan niya, pinagnilayan muna sa kanyang puso. Na siyang kailangan ngayon, no? Nawawala ito sa atin. Yung konting nasabi, magwawala. Konting narinig, no? Magpo-post sa Facebook, ipapaalam sa iba nang hindi muna nag-iisip. Pag sinabi, siyempre yung pag-iningatan, ang tawag dito yung mas malalim na discernment, yung mas malalim na pagninilay. Kung hindi mo naiintindihan ang mga bagay-bagay, huwag kang sugod ng sugod.
lalo tigit huwag kang magbibitaw ng salita kung hindi mo patuluyang naiintindihan. Minsan naman, hindi tayo nagbibigay ng panahon na mag-isip. Either lalayas ka na lang, magdadabog ka, magre-rebelde ka, dahil lang hindi mo naiintindihan. Ano nangyayari? Nakakabuti ba? Nakakatulong ba yan? Ito yung isang ugali, no, ng puso ni Maria. O pwedeng sa salita natin, pwedeng sarilinin mo muna. Sarilinin mo muna. Iba naman yung lagi kang, no, parang sinusolo mo lahat, no. Aatakihin ka niyan sa puso. Pero yung sarilinin mo muna dahil binibigyan mo ng pagkakataon ang Espiritu Santo na dumaloy sa iyo para maintindihan mo, iproseso, no? Para bang gano'n, no? Pinoproseso mo muna kung ano yung naranasan mo, kung ano yung nararamdaman mo, maging kung ano ang ginawa ng ibang tao at ginagawa nila. Hindi yung react tayo ng react. Kasi nga sa mga social media, no? Hindi mo naman naintindihan kung ano yung post, pero react ka rin ng react. Di ba? O ano nangyayari? Nag-aaway-away. At anong pinag-aawayan pag tinanong mo? Hindi nila masagot. Bakit nga ba? Wala lang. Dahil lang sa hindi pinagnilayang mga salita, mga kilos. Sasabihin minsan, no? Sasabihin, karapatan ko to, akin to social media ko ito. Kaya kung anong gawin ko dito, okay. Pero hindi mo pinagnilayan, ano magiging impact niyan, hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Sana po, sa pagdiriwang natin ngayon ng kalinis-linisang puso ni Maria, atin din pong mapagnilayan at mapag-ingatan ang lahat ng ating karanasan sa ating mga puso. Amen? Magsitayo ang lahat. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanan. Taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiyosesis ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin. At mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin
para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatanging naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nangihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat kalang at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay sana mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. To understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I will in you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my
people to live in faith and truth and in love. There are none to seek the lost and suffering. Bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I beg. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga. Mayroon at tipaya, niyang pagkalingat haba, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayroon at tipaya, iyang pagkalingat habang sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.